Oh. First question, sino ang iyong personal hero? My personal hero ay ang aking nanay, ang aking mama, kasi single parent siya. So, nataguyod niya ako at naalagaan niya ako ng, sa tingin ko tama naman at matino. At napunta ako dahil dito sa aking karir ngayon, sa kinatatayuan ko, dahil sa mga natutunan ko sa aking nanay. She's my personal, shout out my Mama Tess, ang aking personal Marites. Shout out sa iyo, Ma. Paano mo inaaliw ang sarili mo kapag bored ka? I play with my organ. Charing. Paano ba? Unang-una sa lahat, hindi ako nabobore palagi dahil gusto ko laging may ginagawa. So kung sakasakaling mabore man ako, gagawa ako ng paraan para makapag-content. Kasi ngayon content is king. At pag may free time ako, which is not really hindi boring time, kailangan makapag-workout ako. Yan, dyan ako napupunta ang oras ko. Hindi ako nabobore kasi si Kim lagi ko kasama. So, hindi ako nabobore. Makulit yun eh. Okay. Saan ang dream destination mo? Wow! Sana ba ngayon? Sana ba ang dream? Nag-iiba-iba kasi yung dream destination ko. Depende sa edad. Bakit depende sa edad? Depende sa kakayanan mo pinansyal at sa kakayanan mo physical. So, ayun. Ang dream destination ko ngayon ay sa Switzerland. Hindi pa ako nakapunta ng Switzerland. I wanna see the Alps of the Swiss Alps. Yan. Dream destination ko yan. English. Kailan ang tamang timing para makuha ang bagay na gusto mo? Ang tamang timing para makuha ang bagay na gusto mo ay kapag ready ka na. Kasi hanggat hindi ka ready, hindi ibibigay sa'yo ni Lord yan. Kahit anong hiling mo sa isang bagay, kung hindi ka ready, hindi mapapasaya yan. Kapag tinanggap mo, pag ready ka na, then that's the right timing for you. For example, you're looking for the big promotion sa trabaho mo. Kung hindi ka pa ready, hindi mapupunta sa iyo yung promotion na yon. So you have to be ready. Besides being ready, let's say, pagiging ready or handa doon sa hinihintay mong hinihiling, yung pagiging ready rin na tumanggap. Yan, kailangan ready kang tumanggap ng lahat ng blessing, maliit man o malaki. Not necessarily as you want it to be, basta blessing. Ano ang mga bagay na hindi mo tinitipid? Mga bagay. Unang-una, hindi ko tinitipid ang regalo na binibigay ko sa mga taong mahal ko. Yan. Kasi syempre, hindi naman minsan, pero usually pag may okasyon kasi, birthday sa isang taon, so kung may maisip ka, hindi ko naman sinasabing magarbo. So okay, pagtitipid is not necessarily financial. So hindi ako nagtitipid sa energy, o sa effort. Kung may pa-surprise ka, hindi ako nagtitipid doon. Kahit hindi masyadong mahal, walang problema doon. But hindi ako nagtitipid in terms of effort, energy. Pagkain, hindi ako nagtitipid sa pagkain. Hindi ko naman sinasabing kumakain ako ng 5 kilong bigas. Charing. Sinasabi ko lang ay happy tummy lang. Pero pag meron kang gustong kainin at afford mo naman at hindi naman masasaktan ng iyong savings, kainin mo na. Kesa hintayin mo pang hindi mo matikman yun, di ba? Tigit sa lahat, hindi ako nagtitipid sa pagbibigay ng pagmamahal. Nakakaaning sasabi ko sa inyo eh. Huwag kayo magtitipid ng pagbibigay ng love. Kasi pag tinipid nyo yung love na ibibigay nyo, tipid din yung love na babalik sa inyo. Yahoo! Ang hindi ko tinipid na gift para kay Kim ay ang aking sarili. Wow! I gave it all. Wow! Ganon.